Ate, marahang tawag sa kanya ng kapatid niya. Bakit? Nakangiti niyang turan. Hindi pinapahalata na namamroblema siya sa bayarin. Ate, umuwi na tayo. Pagpipilit ni Joseph. Nangihina pa rin ito pero mabuti-buti na ang komplikasyon ng mukha nito. Napabuntong hininga si Christine. Hindi lingid sa kaalaman ng kapatid niyang si Joseph na nahihirapan na siya. Pero kahit ganun pa man ay hindi siya susuko at para sa kanilang dalawa. Namatay ang mga magulang nila kaya tumayong ina at ama si Christine para sa nakababata niyang kapatid na si Joseph. Si Joseph ay sakitin kaya hindi na ito nakapagkolehiyo. Habang si Christine naman ay nakapagtapos ng kolehiyo sa isang pampublikong universidad. Hindi pwede, Jo. Alam mo naman na hindi ka pa magaling, di ba? Kailangan mong manatili dito. Malumanay na tugon niya sa kapatid. Sakitin kasi ang kapatid niya. Mayroon itong sakit sa puso at hanggang ngayon ay pinag-iipunan pa niya ang pampaopera sa kanyang kapatid. Hindi sapat ang kinikita niya sa opisina, kaya kung ano-ano ng racket ang pinapasok niya. Mula sa pagtitinda ng mga kakanin sa kaopisina niya hanggang sa pagpa-part-time bilang waitress sa bar tuwing gabi. Simula noong maulila sila ay kung ano-anong trabaho na ang pinasok ni Christine, mabuhay lang silang dalawa ni Joseph, kaya gagawin niya ang lahat mabuhay lang ang kanyang kapatid. Si Joseph lang ang meron siya, kaya ikakabaliw niya ang kapatid pa ang mawala sa kanya. Pero ate, alam kong mahihirapan ka na naman kapag nagtagal pa ako dito. Sobrang laki na ng ginastos mo sa akin, ate. Nahihiya na ako. Malungkot na sambit ni Joseph. Parang pinipiga ang puso niya sa tinura nito. Pagdating sa iyo, Joseph, gagawin ni ate ang lahat. Kahit patawirin pa ako sa lubid, gagawin ko. Maging maayos ka lang. Pinangako ko sa kanila na aalagaan kita at mamahalin habang buhay. Kaya gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kahit mapudpud pa mga daliri ko sa kakatrabaho. Sambit ni Christine. Agad niyang iniwas ang tingin sa kapatid at pasimpleng pinunasan ng kanyang mga luha. Ate, pasensya ka na at ako pa ang naging kapatid mo. Hindi kita matulungan. Joe, huwag mo nang isipin yan. Magpahinga ka lang dito, okay? Magtatrabaho muna ako. Magpahinga ka lang dito. Anya, sa kahinalika ni Christine sa noo ang kapatid. Agad siyang lumabas ng silid ng kapatid sa katinawagan ng kaibigang si Ara. Makalipas ang ilang segundo ay sumagot ito. Hello? Bungad ni Christine. Oh bakla, napatawag ka. Sambit ni Ara mula sa kabilang linya. May racket ka ba dyan? Kulang kasi ang pera ko na pambayad sa mga bills ni Joseph. Ayaw ko namang bawasan yung ipon ko na pampa-opera niya. Paano ako makakapag-ipon kung mababawasan ko yun parati? Napakagatlabi siya sa inis. Kung sana ay mayaman lang siya ay hindi na niya poproblemahin ng pera. Ay sakto. May racket ako, Bax. Pagod ako eh. Pero ikaw na lang ang pumalit sa akin. Pakiramdam ko kasi magkakasakit ako ngayon. Umuho pa ng kunwari si Ara. Alam naman ni Christine na nagrarason lang si Ara para ibigay sa kanya ang racket nito. Si Ara lang kasi ang nag-iisang kaibigan niya. Kaya mahal na mahal niya ito at malaki ang pasasalamat niya para dito. Salamat talaga, Bax. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Madamdamin niyang saad. Sus, ikaw pa. Best friend ata kita. Kaya kung kaya ko, tutulong ako sa'yo. Pero yung racket, Bax, dancer sa isang stag party. Okay lang ba sa'yo? Pero promise, sasayaw ka lang dun. Saka, malaki ang bigayan dun. Hindi pa kasama ang tip nila. Walang extra service o kung ano man. Kakayanin lang ba ng sikmura mo yun? Ano ka ba? Sayaw lang yan. Di ko naman ikamamatay yan. Huwag ka mag-alala. Matibay to, no? Isa pa, para kay Joseph din naman to eh. Hay, huwag ka mag-alala. Kapag may lumabag sa usapan, sapakin mo. Huwag mong kakalimutan na magdala ng pepper spray ah. O siya, punta ka dito mamayang 7:00 at aayusan kita.
Hindi ito ang unang beses na sumayaw siya sa isang stag party. Ito ang pangatlong beses kaya nasanay na rin siya. At isa pa kung ano-ano na ang mga trabahong pinasok niya. Kaya tumibay na rin ang sikmura niya. Sa hirap ba naman ng buhay ay wala siyang karapatan na mamili ng trabaho. Lalo pa at kailangan niyang mag-ipon para sa kanyang kapatid. Alas 7 na ng gabi ay nasa bahay na siya ni Ara. Inaayusan siya nito. Hinahayaan naman niya ang kaibigan niya na ayusan siya. Hindi kasi siya masyadong maalam sa pag-aayos at hindi rin siya mahilig maglagay ng kolorete sa muka. Siguro dahil na rin sa natural na mapula ang kanyang pisngi at labi na namanan niya sa namayapang ina. Kung kasing ganda mo lang talaga ako, Christine, nang akit na ako ng mga mayayaman. Pagbibiro pa ni Ara habang ginugupitan ng kilay ni Christine. Baliw, hindi madaling maghanap ng matinong mayaman, oh. Alam mo naman kapag nakuha na nila ang gusto nila, itatapon ka na lang na parang basura. Litanya pa niya. Malay mo nga, di ba? Masyado ka namang nega. Nakabusangot na sambit ni Ara. Inirapan niya ang kaibigan. Nega ka dyan. Ganun nga ang nangyayari sa anak ni Aling Marta, no? Matapos pagsawaan ay hindi na binalikan at basta-basta na lang iniwan. Ang sasama naman talaga ng ugali ng mga hampas lupang yun. Ang masasabi ko lang ay deserve. Lalo na yung si Krista na lagi kang pinag-iinitan. Akala mo naman maganda. Kahit minuto pa siya maligo, mas maganda ka pa rin dun, oh. Kaya umalis ako dyan sa atin kasi nakakaputang ina yung mga ugali nila. Nasa squatter na nga tayo. Napaka-squatter pa ng ugali. Nanggigigil tuloy ako. Napahalakhak naman si Christine sa reaksyon ng matalik niyang kaibigan. Baliw ka talaga. Nasa isang malaking kahon si Christine. Suot ang isang maskarang itim at ang kakarampot na lamang na tela na natatakpan ang pribadong parte ng katawan niya. Kahiya-hiya man ay wala siyang magagawa. Kailangan niya ng malaking pera para sa bills ng kapatid niya sa ospital. Ramdam niya ang marahang pagtulak ng cart na tinutulak ni Ara para sa kanya. Huminto ang cart. Kaya mo yan, Bax. Mag-iingat ka, ha? Tinapik pa nito ang karton. Hindi na sumagot si Christine. Nanatili siyang tahimik hanggang sa gumalaw ulit ang cart at nakarinig siya ng hiyawan at sigawan. Kinakabahan siya, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Nakarinig siya ng musika at iyon ang hudyat ng kanyang trabaho. Unti-unting bumukas ang kahon kung saan siya naroon at sa saliw ng musika at hiyawan ay sumayaw din siya. Sa bawat giling at aplos sa katawan niya ay napapapikit siya. Marahan siyang naglakad papalapit sa lalaking nakaupo sa gitna. Mapang-akit siyang umupo sa kandungan nito. Kailanman ay hindi pa siya nagkaroon ng nobyo pero dahil trabaho ito ay kailangan niyang lunukin ang iyang meron siya. Inarko niya ang kanyang katawan at dahan-dahang iginiling ang katawan. Naramdaman niyang hinawakan siya ng lalaki sa bewang niya, kaya agad siyang tumayo at bahagya itong ninitian. Hindi siya mag-aakila. Ang lalaking nasa harapan niya ay talaga namang ubod ng gwapo. Ang matangos nitong ilong at mahabang pilik mata ay mas lalong nais niyang titigan pa. Umindayog siya kasabay ng malamyos at mapang-akit na musika. Halos mabingi din si Christine sa hiyawan, pero patuloy pa rin siya sa pagsayaw. Tinanggal niya ang botones ng suot na kamisita ng lalaki gamit ang bibig niya. May kumalabit sa kanya, kaya napangat siya ng muka. Isang lalaki ang nag-abot sa kanya ng baso ng inumin. Umiling siya bilang pagtanggi pero nginisihan lang siya nito. "Isang baso lang, miss." Napabuntong hininga na lang siya at tinanggap ang baso na agad niyang tinungga. Gumuhit sa lalamunan niya ang pait at ang hanghang, kaya napangiwi siya. Nagpalakpakan ng mga tao doon habang titig na titig sa kanya ang lalaking sinasayawan niya, na para bang sinusuri ang buong pagkatao niya. "Ano ang iyong pangalan?" Tanong ng lalaki habang titig na titig sa kanya. Gustong mailang ni Christine sa titig nito, pero ng kalaunan ay kumalma siya sa tuwing tititig ito sa kanya. Pakiramdam niya ay payapa siya.
Ngumiti siya ng napakatamis. Ako si Tin. Hindi niya namalaya na sila na lang dalawa ang naiwan sa apartment. At ang sumunod na nangyari ay magkalapat na ang kanilang mga labi. Maingat siya nitong hinalikan at naliligo siya sa halik na iginagawad sa kanya. Sinubukan niyang itulak ang lalaki pero ayaw sumunod ng katawan niya. Ito ang kanyang unang halik at hindi niya inaasahan na sa isang estranghero pa manggagaling. Napapikit siya ng mariin. Naaamoy niya ang hininga nitong amoy mint. At ang kamay nito ay nanatili sa bewang niya na marahang hinahaplos ito. Do you want me to continue? Bulong ng lalaki sa tenga ni Christine. Oo. Mamaos-maos na sambit ni Christine sa kamarahang tumango. Hinagkan siya nito sa noo saka nagsalita. Maaari ko bang tanggalin ang maskara? Umiling siya. Huwag. Hayaan mo na yan. Tanggalin mo na ang lahat. Huwag lang yan. Fine. Next time din. Usal nito, saka siniil siya ng halik. Katangahan mang matatawag ang gagawin niya, pero bahala na si Batman. Iyon lamang ang nasabi ni Christine sa kanyang isipan. Ginawaran niya ng halik ang lalaki at hinayaang malunod ang sarili sa sinsayong nararamdaman. Ibinigay niya ang sarili sa isang estrangherong hindi niya na muling makikita pa. At sa bawat pag-aangkin nito sa kanya ng gabing iyon ay mas tumatatak sa kanyang memorya ang gabing ito. Sa bawat halik at aplos ay tila dinadala si Christine sa ibang dimensyon at ang tanging nais niya lang ay ang makita ang labi ng lalaki sa labi niya. 5 taon ang lumipas. Hay nako, kung hindi lang talaga pogi ang mga inaanak ko, mukhang magbabantay ako dyan. Litan niya ng kaibigan niyang si Ara. Napahalakhak na lang si Christine sa tinuran ng kanyang kaibigan. Alam naman kasi niyang kung gaano kakulit ang mga anak niya. Oo, may 2 na siyang anak. Si Sky at si Cloud. Ang kambal niyang ubod ng kulit. Sila ang naging bunga ng karupukan niya ng gabing iyon. Pagpasensyahan mo na yung 2 yun. Mahal na mahal ka naman ng kambal, kahit na makulit pa ang 2 yun. Alam mong ikaw ang pinakamagandang ninang ng kambal eh. Panguuto pa niya sa kaibigan. Tanga, ako lang naman kasi ang nag-iisang ninang nila. Malamang sa malamang, ako lang ang maganda. Mama! Sigaw ng 2 bulinggit na tumatakbo pa papunta sa kanila. Nakasunod rito nakababatang kapatid niya na si Joseph. Medyo maayos na ito sa nakalipas na panahon. Siguro nga ay may himala. Sa loob ng 5 taon ay naghirap siya sa pag-aalaga sa kambal. At laking pasasalamat niya ay hindi na masyadong sinusumpong si Joseph. Nahirapan siya sa pagpapalaki sa kambal pero laking pasalamat niya at parating andyan ang kapatid niya at si Ara. Hindi na siya nakapagtrabaho ulit. Umaasa lang siya sa maliit na negosyo ng mga pastries. Iyon at ang maliit na tindahan ang pinagkakakitaan niya. Iyon ang bumubuhay sa kanila. Mama, si Sky sinapak yung bata. Sumbong ni Cloud. Sinapak ko kasi sabi niya magiging nanay ka raw niya. Sasagutin mo raw yung panot na tatay niya. Apakasinungaling niya. Gigil na sambit ni Sky. Ay, Diyos ko po. Usal ni Christine. Napadasal siya nang wala sa oras. Hindi niya alam saan nagmana sa kakulitan ng mga anak niya. Magli5 taon pa lang ang mga ito pero mukhang matutuyuan na siya ng dugo. Pasensya na ate. Nalingat lang ako saglit, may sinapak na si Sky. Sambit ni Joseph. Sinasabi ko sa'yo, may demonyo yata ang Ara? Pigil ni Christine sa matabil na bibig ng kaibigan niya. Pinanlakihan niya ito ng mata. Napatakip na lang tuloy ng bibig si Ara. Sino ang demonyo, ma? Biglang tanong ni Cloud. Napangiwi si Christine. Masyado kasing matabil ang bunganga ng kaibigan niya. Wala anak, di niyo kilala. Tsaka, teka nga, ba't niyo ba ako tinatanong? Hindi yan ang issue ngayon. Sky Arcangel Dimagi ba? Di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag kang mananakit? Iyan ba ang tinuro ko sa'yo? Umatungal si Sky. Bakit ka nagagalit?
Bakit? Totoo mo ang boyfriend yung panot na yon? Halos mamatay na sa kakatawa si Ara sa sulok. Pinangdilatan niya tuloy ng mata ang kaibigan. Mama ha, ang pangit nun. Umeksena naman si Cloud. Maglilimang taong gulang pa lang yung dalawa sa susunod na buwan pero masyadong mataas at matalino ang dalawa. Gwapo at matatalino ang mga anak ni Christine. Ang problema niya lang ay masyadong sutil ang dalawa. Ay nako, hindi ko boyfriend yun, okay? Kaya tumahan ka na, Sky. Ang akin lang ay masamang manakit. Kung kaya namang daanin sa magandang usapan. Ang lilit niyo pa lang pero ang sisiga niyo na. Litanya niya, saka kinarga si Sky na tumahan na pero nakabusangot pa rin. Samahan niyo na nga lang kung mag-deliver ng cakes. Nagpaalam siya sa kapatid niya at sa kaibigan niya. Dala ang cake at 3 box ng brownies na in-order sa kanya, ay agad siyang nagtungo sa opisina. Kasama ang kambal na parehong nakangiti. Mukhang mabubudol na naman siya ng mga anak niya. Mabilis silang nakarating sa opisina. Kinausap niya ang guard na papasukin siya at hihahatid niya lang ang in-order sa kanya. Pero ayaw nitong pumayag. Habang ang 2 bulinggit niya ay nasa gilid niya. Sige na kuya, pumayag ka na. Pagmamakaawa pa ni Christine. Bawal talaga miss. Pababain mo na lang dito yung nag-order sa inyo. Napabuntong hininga na lang si Christine sa inis. Hindi na siya nakipagtalo pa. Naghintay na lang siya sa isang sulok ng lobby. Maingat niya ang inilapag ang box ng pastries sa isang stool. Abala siya sa pagtitipa sa kanyang cellphone nang biglang sumigaw ang kanyang anak. Cloud! Dali-daling tawag ni Christine sa anak na nakasalampak sa sahig sa harapan ng isang lalaki. Naku! Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na doon lang tayo sa sulok? Itinayo niya ang anak at pinagpaga ng damit. Pasensya na ho, sir. Hindi ho sinasadya ng anak ko. Anya, sabay yuko. Hindi, ayos lang. Hindi naman ako nasaktan. He was the one who got hurt. Napaangat siya dahil sa pamilyar na boses. Hindi siya maaaring magkamali. Nanginginig siyang nag-angat ng tingin. Ki-horror. Hindi nga nagkamali si Christine. Siya nga. Ang lalaking nakaniig niya 5 taon na ang nakakaraan. Ang ama ng mga bata. Hindi ka ba nasaktan, bata? May galos ba siya o bali? Malumanay na tanong ng lalaki sa anak niya. Akmang hahawakan nito si Cloud pero agad niyang iniwas ang anak. Nanatili si Christine na nakatulala. Hindi malaman ang gagawin. Hindi pa rin nagbabago ang itsura nito. Paharap pa rin itong modelo sa kakisigan at kagwapuhan. Miss? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita ang mukha niya. Parang nakakita ito ng multo. Napakurap siya nang mapansing titig na titig ito sa kanya. Have we met before? Biglang tanong ng lalaki na nakapagpabalik sa ulirat ni Christine. Dali-dali niyang hinila ang lalaki. Pasensya na, aalis na kami. Mabilis pa sa 4:00 ang paghila niya sa anak. Agad niyang namataan ang umorder sa kanya ng pastries kaya nagkaroon siya ng excuse. Kahit gusto niyang lingunin ng lalaki ay nanatili lang ang kanyang mata sa babaeng papalapit. Agad niyang ibinigay ang mga pastries at agad na nagpaalam. Naghaharumentado ang puso niya sa kaba. Ma, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Cloud. Ma, bakit kamukha namin ang lalaking yon? Tanong naman ni Sky. Anong kamukha? Kinakabahang sambit ni Christine. Napahinto tuloy siya sa paglalakad. Nanginginig niyang hinawakan ang mukha ni Sky. Paano mo naman nasabing kamukha mo siya? Mama, kilala mo ba yung lalaking yun? Tanong ni Cloud na nakatitig sa kanya. Hindi makahinga si Christine sa takot. Pakiramdam niya ay mababaliw siya sa kaba. Nangangapa siya ng isasagot. Maglilimang taong gulang pa lang ang mga anak niya pero may kakaiba na sa kambal. Masyadong matatalino ang kambal para sa edad nila. Alam ni Christine na isang maling sagot at galaw lang niya ay malalaman ng kambal ang katotohanan.
Hindi. Halos mawala ng lakas si Christine sa takot. Huwag na kayong magtanong ng kung ano. Pupunta tayo sa mall, hindi ba? Saka, huwag kayong kumausap ng hindi nyo kilala ha. Siya po ba ang papa namin, ma? Sambit ni Sky na maliit pero matapang siyang tiningnan. Na para bang binabasa nito ang buong pagkatao niya. Mga anak, please. Pagmamakaawa ni Christine. Nanatiling nakatitig ang kambal sa kanya. Matalino ang kambal, pero alam ni Christine na naghahanap pa rin ang mga ito ng aruga ng isang ama, na hindi naman niya kayang maibigay mag-isa. Pero ayaw niyang magulo at ipagsiksikan ang mga anak niya. Panigurado ay kasal na ang lalaki at may mga anak na rin ito. At ang gabing pinagsaluhan nila ay mananatiling isang sikreto panghabang buhay. Cloud, sa tingin mo may hindi sinasabi si mama sa atin? Tanong ni Sky. Sa tingin mo kilala ni mama ang lalaking yun? Tanong naman ni Cloud na hindi pa rin mapakali. 4 na taong gulang pa lang ang kambal at maglilimang taong gulang na sa susunod na buwan. Pero para na silang 10 taong gulang kung umasta na parehong matalinong mag-isip. Kaya sa tuwing pumapasok ang kambal ay puro laro lang ginagawa dahil masyadong madali na lang ang tinuturo sa kanila. Bumalik kaya tayo doon. Kamukha kasi natin ang lalaki. Paano kung siya nga ang tatay natin? Ayaw kong mag-boyfriend si mama. Lalong-lalo na yung panot sa kabilang kanto lang. Gigil na sambit ni Sky. Ayaw ko ring maging kapatid ng ulikbang yun, no? Sambit naman ni Cloud na gigil pa rin. Tukoy nito ang batang nakaaway ni Sky noong nakaraang araw. Nagkatinginan ng kambal at parehong bumungis-ngis. Ang titigan na yun ay may kahulugang may gagawin na naman sila na ikapuputi ng buhok ng nanay nila. Dali-daling nagtungo ang kambal sa ninang ara nila. Wala ang nanay nilang si Christine dahil abala ito sa paghahatid ng mga order at ang tiyuhin naman ng kambal na si Joseph ay abala sa pagbabantay sa maliit na tindahan nila. Ninang! Parehong sigaw ng kambal. Ano yun? Sambit naman ni Ara. Ano na naman ang mga kailangan niyo, aber? Sino nga po ang tatay namin? Sambit ni Sky na animoy nakikipag-usap lang sa kaedad. Napaubo si Ara sa gulat at nang makabawi ay pinandilata ng inaanak. Aba malay ko sa nanay niyo. Mamatay man? Wika ni Cloud. Oo nga. Basta, ang alam ko, gwapo ang tatay niyo. Sumakabilang buhay na. Yun lang. Matutulog pa ako. Huwag niyo na akong istorbohin at huwag na huwag kayong aalis, intindes? Pag-iwas pa ni Ara sa usapin. Wala siyang karapatan na kausapin ng kambal tungkol sa tatay nila. Kaya mas mabuting umiwas na lang siya. Nagkatinginan ng kambal at parehong umisi. Pareho nilang sinira ang alkansya nila at ipinasok sa backpack nila ang pera. At iyon na nga ang umpisa sa paghahanap nila sa tatay nila. Parehong memoryado na si Sky at Cloud kung paano makakarating sa opisina na pinaghatiran nila ng cake at brownies noong nakaraang araw. Kaya agad silang nakarating doon. Hindi sila pinapasok ng guard, kaya naghintay sila sa tapat ng building. Parehong alerto ang kambal sa dumadaan. At nang mamataan na nila ang pakay nila ay agad silang nagtanguan. At iyon na ang hudyat ng kanilang misyon. Mister! Sigaw ni Sky habang tumatakbo papalapit sa estrangherong nakabangga ng kakambal niya. Nahinto ang lalaki sa paglalakad. Nagtataka si Thunder kung sino ang tumawag sa kanya. Nagpalingalinga siya. May 2 batang papalapit sa kanya. Sa tansya niya ay nasa 5 taong gulang pa lang ang mga ito. Nang makalapit ang 2 sa kanya ay namukaan niya ito. Ito ang batang nakabangga niya kahapon. Pero 2 sila. Ba't kayo nandito? Nasaan ang mga magulang niyo? Naguguluhan niyang tanong. Nagpalingalinga siya upang hanapin ang babaeng kasama ng mga bata kahapon. Ang misteryosang babae na hindi niya kilala pero parang pamilyar siya rito. Pinapaalala sa kanya ang tagpong hindi niya kayang kalimutan mahigit 5 taon nang nakakaraan.
na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin mahanap. Ang tanging nakita niya lang ay ang maskareng suot nito na tinatakpan ng magandang mukha ng babae. "Hello po sir, hinahanap ka namin. Ako si Sky at ito naman ang kakambal kong si Cloud." Pagpapakilala ng batang may backpack sa likod, sabay turo sa katabi nitong bata na kamukha rin ito. "What are you doing here? It's dangerous for kids to roam around without any adult." Litanya ni Clander. "Ay, sosyal! English siya ng English, Sky!" Natutuwang sambit ni Cloud. "Hinahanap ka po namin." Wika ni Sky. Napataas ang kilay ni Thunder. "At bakit naman? Paano kayo nakapunta dito? Nasaktan ba kita nung nabangga ako kayo?" "Kasi sa tingin namin, ikaw po ang tatay namin eh. Magkamukha po tayong tatlo at base sa reaksyon ni Mama nung nakarang araw, may posibilidad na tatay ka po namin." Mataas sa sambit ni Sky. Napanganga si Thunder. Masyadong mataas sa pagbigkas ang dalawa at halatang matalino para sa edad ng mga ito. At napansin niya na kamukha siya ng kambal nung bata pa siya. Nakita niya ang baby photos niya noon. "Paano mapapatunayan na anak ko kayo? I don't even know your mother. What if you're just here to con me?" Ngumisi ang batang si Sky at si Cloud at tinaasan siya ng kilay. "Ipa-DNA test niyo po kami. Kung positive, edi masaya. Kapag negative, edi hindi. Isa pa, hindi ka namin pipilitin maging tatay. Gusto lang namin malaman." Matapang natura ni Sky. "Kung hindi ikaw ang tatay namin, ihahanap namin si Mama ng ibang boyfriend. Ang ganda kaya ng mama namin, ang daming manliligaw." Pagyayabang ni Cloud. "Saan niyo naman nalaman ang DNA test na yan?" Puno ng kuryosidad na tanong ni Thunder. Manghang-mangha siya sa dalawa. Para siyang nakikipag-usap sa batang siya. Kung makikita lang ng mami niya ang mga ito, ay paniguradong iisipin agad nito na anak niya ang kambal. Pero wala muna siyang balak na ipakalala agad ang dalawa. Kailangan niya munang makausap ang nanay ng kambal. Hindi siya pwedeng magdesisyon na lang at bigla na lang susulpot sa buhay ng mga ito at magdedemand na maging parte siya nito. Hindi siya pinalaking ganun ng kanyang ina. "Sa teleserye at libro." Sabay na sagot ng dalawa. "Di ba po, yung sa mga palabas, pinapa-DNA test ni Madam yung si Ana kasi nakita niya yung may balat." "Shh! Manahimik ka nga, Cloud!" Sambit ni Sky habang tinatakpan ang bibig ni Cloud. Napangiti si Thunder. Napapayapa ang puso niya sa tuwing nakikita niya ang kambal. Mukhang nagbunga nga ang isang gabing kapusukan at mukhang nahanap na niya ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang babaeng gabi-gabing naman ng kanyang panaginip. Halos mahimatay si Christine nang malamang nawawala ang kambal. Pagka-uwi niya mula sa pagdi-deliver, ay sumalubong sa kanya ang tahimik na bahay at walang Sky at Cloud ang nagtatalo. Hindi kasama ni Ara at wala ring alam ang kapatid niyang si Joseph. Kailanman ay hindi umalis ng bahay ang kambal nang hindi siya kasama o ang kaibigan niyang si Ara. Makukulit ang mga yun, pero kailanman ay hindi umabot sa ganito. "Bax, sorry." Natatarantang ani ni Ara. "Natulog kasi ako sa kwarto. Akala ko nandito lang sila sa sala. Iniwan ko kasi panay tanong sa tatay nila. Wala naman ako masagot. Sorry at naging kampante ako na iwan sila dito sa sala." Napahawak si Christine sa dibdib niya. "Huwag na tayong magsisihan, Bax. Hanapin muna natin sila. Baka hindi pa sila nakakalayo." Dumating ang kapatid niyang si Joseph. "Ate, wala rin sa kabilang kanto. Wala din sa park. Hindi ko sila makita." "Joseph, kalma. Ang puso mo, please." Paalala ni Christine sa kapatid niya. Hindi niya kaya kung pati si Joseph ay susumpungin ng dahil sa sobrang emosyon na nararamdaman. Oo, lumaking matapang at malakas si Christine. Pero sana hiling niya ay huwag ibuhos ng Diyos lahat ng problema sa kanya. Dahil baka siya na ang bumigay. Baka ikabaliw na niya ito.
Mama! Ang mga boses na yon ang nagpabuhay sa dugo ni Christine. Agad siyang lumingon at nakita niyang papalapit ang kambal sa kanya. Nakangiti ang mga ito. Mga anak ko! Labis na tuwa ang nararamdaman niya, pero agad ding naglaho nang makita kung sino ang kusunod ng kambal. Lumuhod siya at niyapos ng mahigpit ang kambal, na para bang mawawala ang mga ito sa bisig niya. Sky, Cloud, ano naman itong ginawa niyo? Saan kayo nagpunta? Miss, tawag ng lalaki kay Christine. Nag-angat siya ng tingin. Kumalabog ang dibdib niya sa kaba. Sino ka at bakit ka nandito? Tumikim ang lalaki. Can we talk first? Nag-uusap na tayo. Mabangis na sambit ni Christine na tila ba handa na itong manapa kapag nagkamali ng sagot ang lalaki. Privately, may gusto kong iklaro at malaman. 7 salita lamang iyon pero nayanig ang buong mundo ni Christine. Matapos ang mahigit 5 taon na katahimikan at pagtatago malayo sa ama ng mga anak niya. Nanginginig man siya sa takot at hindi niya iyon pinahalata. Tumayo si Christine at nilingon ng kapatid at kaibigan. Akyat muna kayo. Dalhin niyo mga bata sa taas. Mag-uusap lang kami ng lalaking ito. Naiwan silang dalawa. Parehong tahimik at nangangapa kung ano ang sasabihin. Hindi alam ni Christine kung ano ang gagawin. Kaharap niya lang naman ang tatay ng mga anak niya, pero pareho silang estranghero sa isa't isa. At hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya dahil ayaw niyang makasira ng pamilya. Miss, panimula ni Thunder. Christine, malumanay na sambit niya. Umaliwala sa mukha ng lalaki at ngumiti. Yeah, it was definitely you. Why I didn't even think about it. Tin, yeah, ikaw nga ang babaeng yun. 5 taon na ang nakakaraan. Tumangutang mo pa itong sambit. Anong ibig mong sabihin? Matagal kitang hinanap, pero hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. The only thing I know was your name as Tin, at wala nang iba pa. Hindi rin alam ng mga kaibigan ko kung sino ka, kasi ibang babae ang dumating. I never stopped looking for you. At kung itatanggi mo man na ikaw ang babaeng yun, pinadinatos ko na ang mga bata. 3 days from now lalabas ang resulta. Nanlaki ang mata ni Christine sa gulat at takot. Hindi siya makasagot o makagalaw. Nakatulala siya sa sobrang takot. Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan niya. Hindi ako manggugulo. Hindi ko kukunin at ilalayo sa iyo mga bata. Gusto ko lang makilala sila at maging ama sa kanila. At lalong-lalo na at humingi ng tawad sa nangyari sa atin. Anong ibig mong sabihin? Hindi alam ni Christine kung saan siya kumuha pa ng lakas na magsalita. My friends put a drug on the drink you had. At ganun rin sa akin. Kaya sa loob ng 5 taon ay nagsikap akong hanapin ka. Pero hindi kita nahanap. Nasa malapit ka lang pala. Kayo ng mga anak natin. And now that I found you and our kids, please, let me make it up to them at kahit sa'yo. Paano ang asawa mo? Yan talaga ang nasa isip ni Christine. Ayaw niyang makasira ng pamilya. Kumunot ang noo ng lalaki. Asawa? Ikakasal ka, hindi ba? Kaya ka nagkaroon ng stag party. Yeah, pero hindi ko tinuloy. The moment something happened to us, dun ko na-realize na hindi siya para sa akin. At pinipilit ko lang ang sarili ko dahil akala ko napatawad ko na siya. At akala ko mahal ko pa siya. But you happened. Paano ka nakakasigurong sila ay sa'yo? Ako ang unang lalaki sa buhay mo. Paano kung may sumunod sa'yo? Lalabas ang resulta ng DNA sa susunod na araw. Sigurado ka bang gusto mong maging parte ng buhay ng mga bata? O sinasabi mo lang to dahil nakukonsensya ka? Matapang na tanong ni Christine. Ayaw niyang umasa ang mga bata na mamahalin sila ng ama nila. Paano kung magkapamilya ka? Paano ang mga bata? Baka maging sagabal sila sa pamilyang bubuuin mo. Ayaw kong masaktan ng mga bata. Ayaw kong umasa sila sa wala. Napabuntong hininga si Thunder. I, Thunder Marquez, will not abandon my children.
Anak ko sila. At habang buhay ko silang magiging anak. Kahit na magkaroon man ako ng bagong pamilya, pero wala akong plano na magkaroon pa. Sapat na sa akin ang kambal. Anak mo sila. Nabuntis mo ako matapos ang gabing yun. Pero kung ayaw mong maniwala, hintayin mo ang resulta ng test. Naniniwala ako sa iyo. Marahan na sambit ni Thunder. Ikaw lang ang naging lalaki sa buhay ko. Marahan na sambit ni Christine. Nang malaman kong buntis ako, sinubukan kitang hanapin dahil hindi ko kayang buhayin ang kambal na mag-isa. Pero nakita kitang may kasamang babae. Masaya kayo. At napagtando ko na ayaw kong manira ng buhay ng iba. Dahil baka hindi mo na rin akong paniwalaan. Lalo pat isang gabi lang ang namagitan sa atin. Ngayon, gusto mong maging parte ng buhay ng mga bata. Hahayaan kita. Basta wag mo lang silang ilalayo sa akin. Yun lang ang tanging pakiusap ko sa'yo. Kasi alam naman natin kahit sa ang korte, mananalo ka dahil may pera ka. Ano naman ang laban ko na isang mahirap lang? Inabot ni Thunder ang kamay ni Christine at marahang hinaplos ito. Believe me, iyan ay hindi ko gagawin. Nire-respeto kita bilang ina nila. Just let me be a father to them. Hayaan mo akong makilala sila. At hayaan mo akong bumawi sa naging kasalanan ko. At sa kasalanan ng mga kaibigan ko. What they did was wrong. At mali ko rin na hindi ko pinigilan ang sarili ko. Maaga silang sinundo ni Thunder sa bahay nila para kuhain ang resulta ng test. Simula na mag-usap sila ay araw-araw nang dumadalaw si Thunder upang makita ang kambal. Sinubukan niyang mapalapit sa dalawa pero masyadong matigas ang bungo ng dalawa. Araw-araw ay pinaprank nila ang tatay nila. Minsan ay naglalaro ang tatlo ng tagu-taguan at inabot ng 2 oras na nawawala ang kambal kaya muntik nang tumawag si Thunder sa kakilalang general nito. Ang siste ay nagtago pala ang kambal sa bakuran ng kapitbahay nila at nakatulog doon. Ma, saan tayo pupunta at kasama natin si Sir? Tanong ni Cloud. Kitang-kita ang bungal ng ngipin nito. Ma, kailangan ba nating sumama? Si Sky na parang kuwala na nakakandong sa kanya. Ospital nga. Ipapa-check up nga kayo. Sagot ni Christine sa anak. Ipapa-check up na rin ang kambal sa isang pediatrician. Wala akong sakit. Sambit ni Sky. Hindi, ipapa-check up lang kayo para makasigurado tayo. Wika ni Thunder na nagmamaneho. Ayos lang naman kay Christine yun. Hindi niya kayang i-provide sa kambal lahat noon. Dahil mag-isa lang siyang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Paminsan-minsan ay nagbibigay din naman si Ara sa kanya. Bakit ka kasama? Tanong ni Sky na nakaangil agad sa ama. Sky ha, hindi yan maganda. Hindi ko kayo tinuruan ng ganyan. Paalala niya sa mga anak niya. Tagumpay na kami sa plano, ma. Hindi na lumalapit yung panot sa'yo, kaya pwede nang hindi pumunta sa bahay si Sir. Bakit kasi ang ganda mo, ma? Ang dami tuloy gustong maging boyfriend mo. Nakasimangot na sambit ni Sky. Iyon ngang teacher sa grade 1. Tinatanong ako kung may asawa ka na, ma. Crush ka daw ni Sir. Si Cloud naman ang bumibida. Anong sabi mo? Tanong ni Christine sa anak. Sinasabayan niya ang trip ng mga sutil niyang mga anak. Sabi ko may asawa ka na. Saka, di siya papasa na maging boyfriend mo. Masyado siyang pangit. Dagdag pa ni Cloud. Cloud ha? Saway niya sa anak. Napahalakak si Thunder sa narinig sa mga sutil niyang anak. Good job, kids. Bawal ka rin manligaw, sir, ah. Sabay na sabi ng kambal na ikinagulat ni Christine. Ba't kayo sir ng sir? Alam niyo namang tatay niyo yan, ah. Wika ni Christine. Si Thunder na nagmamaneho ay napatingin sa kanila. Pinaglakihan niya ito ng mga mata. Eyes on the road, please. Agad namang bumalik sa kalsada ang mata ni Christine. Yes, boss. Napailing na lang si Christine.
Mukhang madadagdagan pa ng isang bata ang babantayan niya dahil kay Thunder. Yee, si Mama, boss ka raw ni Sir. Napangasar na sambit ni Cloud. Hindi, sigaw ni Sky. Hindi bagay si Mama at si Sir. Diyosa si Mama, unggoy siya. Sky ha, kanina ka pa. Kung unggoy ang tatay mo, edi naging unggoy ka din. Magkamukha kayong tatlo ah. Tandaan mo yan, kung lalaitin mo ang tatay mo, parang nilalait mo na rin ang sarili mo. Crush mo ba siya, Mama? Bakit mo siya pinagtatanggol? Anak mo ko, di mo siya anak. Gigil na sambit ni Sky. Napaupo tuloy siya nang wala sa oras. Sky anak, huwag mong sisigawan ng mami mo. That is not nice, okay? Kapag galit ka sa akin lang, huwag sa nanay mo. Manumanay na pangaral ni Thunder sa anak, saka sumulyap mula sa rear mirror. Wala na. Nalusaw na naman ang puso ni Christine. Pagdating kay Thunder ay titig pa lang ay lusaw na siya. Nakuha na nila ang resulta ng DNA test at 99.9% match ang magama. Pagkatapos noon ay pina-check up ni Thunder ang mga bata dahil napansin itong masyadong matalino ang kambal para sa edad ng mga ito. Matapos ang lahat ay nagtungo sila sa isang subdivision. Subdivision na mayayaman. Halos lahat ng bahay na madadaanan nila ay malalaki. Kaya manghang-mangha ang dalawang bata at huminto sila sa isang malaking bahay. Simple, ngunit elegante ito. Nag-uunahang bumaba sa sasakyan ng kambal, habang si Christine at Thunder naman ay naiwan. Pinatayo ko ang bahay na to nung nag-umpisa akong magtrabaho. Binuhos ko lahat ng perang kinita ko. Sabi ko sa sarili ko, titira ako dito kapag may pamilya na ako. At ngayon nga ay may pamilya na ako. Meron na kayo sa buhay ko. Kung ayos lang sana, dito na tayo tumira ng mga bata kasama ang kapatid mo. Malumanay na tura ni Thunder. Napatingin si Christine kay Thunder. Nakakahiya. Pinaghirapan mo to. Tapos dito kami titira at makikiapid. Umiling si Thunder. Wala ako sa tabi niyo ng ilang taon. Hindi mo rin ako kasama nang maghirap ka sa pagbubuntis sa kambal. Ni isang beses wala akong nagawa para sa inyo. Bumuntong hininga muna si Thunder. Pinipigilan ang sariling maluha. Kaya sana hayaan mo kong gawin ang lahat na to para sa inyo. Hayaan mo kong tratuhin ka bilang reyna. Kahit sa mga bata ka na lang bumawi. Putol ni Christine. Ayaw niyang mabigyan ng mali siya. Aaminin niyang sa 5 taon ay araw-araw sumasagi sa isipan niya si Thunder. Ang nakakahawang ngiti nito na umaabot sa nagkikislapang mga mata ng lalaki. Ang bawat haplos nito sa kanya. Ang bawat halik sa buong parte ng kanyang katawan. Ang animoy pagsamba nito sa isang diyosa ng gabing iyon. You deserve so much, Christine. Hindi lang dapat sa mga bata ako bumawi. Pati sa'yo. Naging matatag ka sa pagpapalaki sa kambal at sa pag-aalaga sa kapatid mo. Just let me be. Puno ng pagmamakaawa ang boses ni Thunder. Napangiti si Christine. Kailanman ay walang nagsabi sa kanya ng ganyan. Marami ang nang mata sa kanya at ng api noong nabuntis siya, kaya lumipat sila ng tirahan. Hinusgahan siya ng mga taong walang alam sa buhay niya. Pero ngayon ay may isang Thunder na nagpapaalala sa kanya na siya ay mahalaga. Handa na ba siyang pagbigyan ng puso niya? Bago pa makasagot si Christine ay sumingit na ang mga bugwit sa kanila. Papa! Huwag mong naligawan si Mama. Hindi ka pa dumadaan sa amin. Sigaw ni Cloud. Nakapagpatigil sa kanilang usapan. Hoy Papa! Huwag mong suruhin si Mama. Sigaw rin ni Sky. Agad na nanlaki ang mata nilang pareho sa narinig sa mga anak nila. Tinawag ng kambal na Papa si Thunder. Namula ang buong mukha ni Thunder dahil sa tuwa at halos maluha-luha pa ang lalaki. Walang pansinla ng saya ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng ilang araw ay pinipilit niyang kilalanin ng kambal ay masyadong matigas ang ulo ng mga ito. Pero ngayon, parang sasabog ang puso niya sa saya. Umiiyak ka ba? Gulat na bulalas ni Christine nang makitang namumula ang mata ni Thunder. Tinakpan ni Thunder ang mukha niya.
Masaya lang ako. I've never thought that someday magkakaroon ako ng mga anak at tatawagin akong papa. Sa tuwa ni Christine sa reaksyon ni Thunder ay niyakap niya ito. Oh Thunder, deserve mong tawagin ka nilang papa. Kasi ikaw naman talaga ang papa nila. Nasa loob sila ng bahay ni Thunder. Si Christine ay abala sa pagluluto habang si Thunder ay kasamang naliligo sa pulang kambal. Medyo masungit pa rin ang mga ito sa kanya. Nakasakay sa salbabida ang dalawa habang nakasuot ng shades. Minsan naiisip ni Thunder kung mga bata ba talaga ang mga anak niya o baka naman kaedari niya lang. Masyadong advanced at mature ang utak ng mga ito, lalo na sa emotional intelligence. Pa, tapatin mo nga kami. Biglang sambit ni Cloud. Inayos ni Thunder ang suot na shades ng anak dahil tumabingi ito mula sa pagdalaw nito. Ano yun, Cloud? May bala ka bang pakasalan ng mama namin? Tanong ni Cloud. Mahal mo ba ang mama namin? Singit naman ni Sky. Parehong titig na titig sa kanya ang mga anak niya. Naiilang tuloy si Thunder. Daig niya pa ang teenager na nagpaalam manligaw sa kaklase niya. Tumikim si Thunder. Teka lang mga anak, hinay-hinay lang tayo sa mga tanong. Nakakabigla ang mga tanong niyo eh. Umismid si Sky. Oo, hindi lang papa. May gusto ka ba sa mama ko o wala? Kasi ihahanap namin si mama ng boyfriend. Akala ko ba ayaw niyong magka-boyfriend ng mama niyo? Nagugulo ang tanong ni Thunder sa mga anak. Kaya nga siya hinanap ng mga kambal dahil nais nilang palayo ang nanay nila sa mga umaligid dito. Laking pasalamat niyang ganyan mag-isip ang mga anak niya. Kung hindi ay baka hindi na siya nahanap. Kung ako lang ayaw ko, kasi ayaw kong masaktan si mama. Pero kung saan siya masaya, papayag kami. Saan ni Sky? Saka, hindi ka naman panot bungal. Gwapo ka, saka mayaman. Kaya approve. Sigaw ni Cloud na naka-thumbs up pa. Natawan na lang si Thunder sa kambal. Oh, ano nga pa? Gusto mo ba si mama o hindi? Pag-uulit ni Cloud. Natameme si Thunder. Kailanman ay hindi nawaglit si Christine sa isipan niya. 5 taon na siyang tumitingin sa ibang babae. Sinubukan niyang magmahal ulit, pero wala. Sumasagi pa rin talaga sa isipan niya si Christine. Kahit isang gabi lang yun, pero binago nito ang takbo ng buhay niya. Tumatak sa isipan niya si Christine na kahit pilit niyang iwaglit ay hindi mawala-wala sa sistema niya. At sa pagkikita nila, isa lang ang sagot niya. Mahal niya ito at mas lalo niyang minahal nang malaman niyang may anak pala sila. Binuo siya ni Christine. Kahit pa hindi siya kinakausap ng kambal ay balak niyang ligawan ng babae. Nais niyang bumawi at patunayan na isang beses lang silang nagkita 5 taon na ang nakakaraan ay binihag ng babae ang kanyang puso. Napabuntong hininga si Thunder at nginitian ng kabadong kambal. Mahal ko ang mama niyo, kaya sana payagan niyo kung ligawan ng mama niyo. Mahal mo ba siya kasi gusto mong mabuo tayo bilang isang pamilya? O mahal mo talaga siya at wala nang iba pa? Tanong ni Sky na animoy 20 anyos kung magsalita. Napahalakak si Thunder. Mahal ko kayo mga anak ko, pero mahal ko ang mama niyo sa paraang gusto ko. Hindi dahil obligado ako na buuhin ang pamilya natin. Bonus na makumpleto tayo dahil bilang isang pamilya. Nagkatinginan ng kambal at sabay bumungis-ngis. Nawala ang seryosong mga bata, kundi napalitan ito ng inosenteng mga ngiti. Approve! Sabay na sabi ng kambal at sabay na nag-thumbs up sa kanya. Naisipan nilang mag-anak na sa bahay na ni Thunder matulog. Itinext na lang ni Christine ang kapatid at kaibigan na dito sila magpapalipas ng gabi. At ang siraulo niyang kaibigan ay sinabihan na huwag na raw siyang kakalimutang mag-helmet at baka makabuo na naman raw sila ng kambal. Kaya pinagbumura niya ang kaibigan sa cellphone. Kumakain sila ng hapunan ngayon. Nagpa-deliver na lang kasi sila dahil tinatamad na siyang magluto at nag-request din ng kambal ng fast food na agad namang pinagbigyan ng ama nilang si Thunder. Dahan-dahan anak!
Sabay ni Christine kay Cloud na nilalamutak ang manok. Mama, masarap eh. Sagot ni Cloud na puno ang bibig at napailing na lang siya. Samantalang si Sky ay tahimik na kumakain gaya ng ama nito. Hayaan mo na silang kumain. Ani ni Thunder, saka nilagyan siya ng pagkain sa pinggan. Unahin mo naman yung sarili mo. Or, do you want me to feed you? Napahinto si Christine. Tila nawalan siya ng hangin sa binibitawang salita ni Thunder. Hindi siya bingi. Maayos ang pandinig niya. Pero parang mabibingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Nagsiakyatan sa ulo ang lahat ng dugo niya. Namumula ka, Mama. Ani ni Sky. Ayos ka lang po. Nawalan siya ng lakas na magsalita pero ayaw niyang ipahalata kay Thunder na naapektuhan siya sa sinabi nito. Ayos lang ako, anak. Sa buong durasyon ng hapunan nila ay attentive si Thunder sa kanya. Ultimo sa pagkuha ng tubig o di kaya sa paglalagay ng pagkain sa pinggan ay tinutulungan siya nito. Hindi siya makatanggi sa lalaki kahit na busog na siya. Matapos nilang kumain ay nagpresenta siyang maghugas ng pinggan nila. Ang kambal ay nasa sala habang silang dalawa ay nasa kusina para magligpit. Si Thunder ang nagligpit ng pinagkainan habang si Christine naman ang naghuhugas. Gusto mo ng tulong? Biglang saan ni Thunder. Nilingon niya ang lalaki. Hindi na, bantayan mo na lang ang kambal. Pinapaalis ako doon. Pinapatulong ako sa'yo. Napakamot ng buhok si Thunder. Napailing tuloy si Christine. Hindi ko alam kung saan nagmana ng kasitiran ng dalawang yan. Mukhang sa akin. Natatawang sambit ni Thunder. My mom told me na nung bata ako, palagi kong pinapasakit ang ulo niya. Walang nagtatagal na yaya. Anak ko nga sila. Napangiti si Christine. Walang duda. Anak mo sila. Kuhang-kuha nila ang mannerism mo. Sa tuwing naiinis ka o naiirita sa isang bagay, kumukunot ang ilong niyong tatlo. Pero kapag natutuwa kayo, kinakagat niyo ang pang-ibabang labi niyo. Sa loob ng ilang araw ay napansin niya na pareho kong kumilos ang tatlo. Napapailing na nga lang siya kung minsan eh. Christine, ayos lang ba kung ilipat natin ang kambal sa ibang paaralan? Yung nababagay para sa kanila. Masyado silang matalino para sa edad nila. It may be emotionally or academically. Nakausap ko ang doktor kanina na mas maayos kung sa school kung saan gifted kids ang naroon. Hindi ba sila mahihirapan doon? Nag-aalalang tanong ni Christine. Paano kung manibago sila o kaya ibuli sila? Napaharap na si Christine kay Thunder dahil sa kanyang kaba. Ayaw niyang mahirapan ng kambal. Hinawakan ni Thunder ang kamay ni Christine. Hindi ba nangako ko na hindi ko kayo ipapahamak? Naaalagaan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kung hindi mo gustong ipasok sila dun, then i-hire na lang natin sila at i-homeschool natin ang kambal. Hindi ba mas magastos yun? Ano pa ang silbi ng pera ko kung hindi ko kayang ibigay ang magandang kinabukasan? Isa pa, maganda ang takbo ng kumpanya ko at ilang small business. I can provide to our family. Luho man yan o kung ano. Napahawak sa noo si Christine. Mas lalong sumakit ang ulo niya kay Thunder. Hindi na. Pag-aralin na lang natin sila doon. Basta kailangan masiguro natin na maayos lang sila doon at walang umaapi sa kanila. Ayaw kong naaagrabyado ang mga anak natin. Mga anak natin. Tama. Tama. Nakangising sambit ni Thunder. Bakit? May mali ba? Nagtatakang tanong ni Christine. Wala naman. Masaya lang ako. Nakangising sambit ni Thunder. Baliw. Mas may babaliw pa ba kung sasabihin kong gusto kitang ligawan? Isang tanong, 11 katagana, nagpasabog ng mundo ni Christine. Papayagan mo ba akong ligawan ka? Ha? Anong lugaw? Nagkatinginan silang dalawa. Ni isa walang nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay may mga sinasabi. Unti-unting nawala ang espasyo sa pagitan nila.
at unti-unting naglapit ang kanilang muka. Hanggang sa naglapat na ang kanilang mga labi at kagaya ng unang halik nila ay parang may mahika. At sa bawat segundong lumilipas ay mas lumalakas ang nararamdaman nila sa isa't isa. Siguro nga, tinadhana ulit silang magkita upang ipagpatuloy ang naudlot nilang pagtatagpo. Dumating si Thunder kasama ang kambal. Sinundo niya ito mula sa bagong paaralan ng mga bata. Nakangiti ito nang matanaw si Christine. May hawak itong bouquet na paborito niyang bulaklak, ang tulips. Kasunod nito ang kambal na nakaismid sa tatay nila. Mag-iisang buwan nang nanliligaw si Thunder sa kanya at sa loob ng isang buwan na yun ay mas nakilala pa nila ang isa't isa. Ang sabi mo, Papa, aalis tayo pagkatapos ng school namin. Angil ni Sky sa ama. Hinaplos ni Thunder ang buhok ng bata. Yes, kaya nga natin sinusundo si Mama, di ba? Sabay tingin ni Thunder kay Christine. Nang makalapit si Thunder sa kanya ay hinalikan siya nito sa pisngi at ibinigay ang bulaklak sa kanya. Kamusta ang araw mo ngayon, mahal? Mahal. Iyon ang tawag sa kanya ni Thunder. Sa umpisa ay naiilang siya. Ngunit kalaunan ay nasanay na rin siya dito. Ayos naman. Naging abala ako sa pagbibake ng mga orders. Bumaling si Christine sa mga bata. Ay mga baby ko. Bayaning niya sa mga bata sa kahinalikan ng mga ito sa pisngi. Aalis pa tayo ngayong araw? Tumango si Thunder. May papakilala ako sa inyo. Ha? Sino? Nagtatakang tanong ni Christine kay Thunder. Basta, sambit pa ni Thunder habang nakangiti. Papa! Hirit ng dalawa na ikinatuwa ni Thunder. Aalis nga tayo. Pagkatapos ko kayong pakilala sa kanila, a-attend tayo ng birthday party. Malumanay na paliwanag ni Thunder sa mga bata. Sa loob ng halos isang buwan ay nakuha nito ang kiliti ng mga bata. Napapasunod na rin nito ang kambal. Wala nang hihilingin pa si Christine. Meron na siyang kumpletong pamilya na noon ay akala niya ay isang kahibangan na mabigyan niya ng kumpletong pamilya ang mga bata. Pero gumagalaw talaga ang mundo sa misteryosong paraan. Umalis silang mag-anak makalipas ang ilang minuto. Hindi na nag-usisa pa si Christine. Hinayaan niya lang si Thunder habang ang mga bata ay nakatulog sa kotse. Hindi maiwasan ni Christine na mapasulyap kay Thunder. Minsan, naiisip niya na deserve niya bang makasama si Thunder? Masyadong malayo ang agwat nila. Langit ito at lupa siya. Wala siyang may pagmamalaki. Ang dating office job niya sa isang prestiyosong kumpanya ay wala na. Gwapo, mabait, matalino, at higit sa lahat ay mapagmahal ang lalaki. Baka matunaw ako sa kakatitig mo dyan. Pabirong sambit ni Thunder. Napakurap si Christine sa gulat at agad na iniwas ang tingin. Masyado kang feeler. Humalakhak si Thunder. Napaiktad si Christine ang maramdaman ng kamay nito. Pinagsiklop nito ang kamay nila at marahang dinampian ang halik ang kamay niya. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ni Thunder. Pero ganun pa rin ang pakiramdam ni Christine ang unang beses itong gawin sa kanya ng lalaki. May bumabagabag ba sa isipan mo? Malambing na tanong ni Thunder. Kung handa kang sabihin, makikinig ako sa iyo. Sigurado ka ba sa akin? Hindi maiwasang magtanong ni Christine. Kumunot ang noon Thunder. The moment I kissed you, alam kong ikaw lang at ikaw lang ang gugustuhin ko. Hindi dahil may anak tayo, kundi dahil gusto kita at wala nang iba pa. Pero wala akong mabibigay sa'yo. Hindi ako mayaman, Thunder. Langit ka, lupa lang ako. May paitas sambit niya sa lalaki. Sakit. Iyan ang emosyon na nasa mga mata ni Thunder. Nasaktan siya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ni Christine ang halaga nito. Nagsimula man sila sa maling paraan, pero hindi yun basihan na hindi niya mahalin at kilalanin pa si Christine. Mamaya na natin pag-usapan yan. Baka marinig ng mga bata. Saad ni Thunder sa kainiwas ang tingin. Tahimik silang pareho sa biyahe, hanggang sa makarating sila sa sementeryo.
Ang kambal ay tulog pa rin kaya hinayaan na lang din muna nila ito. Hindi rin naman kasi sila magtatagal. Magkahawak kamay silang naglakad hanggang sa huminto sila sa dalawang lapitan na magkatabi. Sila ang mga magulang ko. Panimula pa ni Thunder. Siguro kung buhay pa sila, paniguradong tuwang-tuwa sila sa kambal. Hindi umimik si Christine, pero ramdam niya ang lungkot sa boses ni Thunder. Gusto niya itong yakapin at taluin, pero hinayaan na muna niya itong magsalita. Hinawakan niya lang ang kamay ni Thunder para iparamdam na handa siyang makinig. I had a family, a happy family. But when my parents died, I died too. Halos mabaliw ako noon. Wala na ako sa tamang direksyon. That's when I met Sarah, my ex-fiancé. Siya ang naging sandalan ko pero hindi ko agad napansin na pera lang pala ang habol niya sa akin. Alam niyang may malaking pera at kumpanyang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Nabulag ako sa pagmamahal ko sa kanya. Lahat ng gusto niya sinunod ko. Kamuntikan ko nang ibigay ang kumpanya sa kanya. But my friends stopped me. Lahat ng sinasabi sa akin ni Sarah ay tama. Muntik na akong talikuran ng mga kaibigan ko. Pero nahuli ko si Sarah at ang kaibigan ng daddy ko. Magkasabot pala sila. Pero hindi pa rin ako bumitiw kay Sarah. Kasi para sa akin, siya na lang ang meron ako. Kaya pinagpatuloy namin ang pag-aayos sa kasal. At isang araw na lang bago ang kasal ko, I met you. Hindi ko alam kung bakit. Pero nangitian mo ako. Nabihag mo agad ang puso ko. The warmth in your smile saved me. At habang buhay kong tatanawin yun. Mali ang ginawa ng mga kaibigan ko kaya habang buhay ko yun pagninilayan. Gusto kang kausapin ng mga kaibigan ko para personal na humingi ng tawad. Pero syempre, kung papayag ka lang. Anyway, sinubukan kong hanapin ka pero hindi kita nahanap. Mahal kita kaya sana paniwalaan mo ko. And please, stop saying na langit ako at lupa ka. Dahil kung tutuusin, isa kang anghel. You were more than just a woman of my kids. Ikaw ang babaeng pinapangarap at mahal ko, Christine. Masuyong hinalikan ni Thunder ang kamay ni Christine. Hindi niya mapigilang mapaluha sa mga narinig. Parang sasabog ang puso niya sa tuwa. Si Thunder ang unang lalaki sa buhay niya. Nabihag nito ang puso niya nang una niya itong makilala 5 taon na ang nakakaraan. At nang muli silang magkita, ay mas inibig niya pa ang binata. Pinaramdam nitong mahal na mahal siya nito at ang mga anak nila. Mahal na mahal din kita, Thunder. Halos pabulong na tura ni Christine. Ngumiti si Thunder at unti-unting tinuwid ang espasyo sa pagitan nila. Ginawaran ni Thunder ng halik ang babaeng pinakamamahal niya. At sa araw na iyon ay parehong payapa ang puso ni Thunder at Christine. Tila ang 5 taon na magkahiwalay sila ay nawala. At ang tatanawin na lamang nila ay ang bukas na meron sila. Na mahal ang isa't isa at ang mga anak nila bilang isang buong pamilya. Mahal na mahal kita, Christine. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Masuyong sambit ni Thunder nang magkahiwalay ang mga labi nila. Papa! Sigaw ng 2 bupit. Kaarawan ngayon ng kambal. Pinaghandaan ni na Christine at Thunder ang lahat. Lahat ng gusto ng kambal ay sinunod nila. Mula sa mga action figures, mascots, at maging mga clowns. At higit sa lahat ay inimbita nila ang mga kaibigan ng kambal mula sa barangay nila. Simula nang maging opisyal na magnobyo at nobya sina Christine at Thunder ay sa bahay na sila ni Thunder tumira. Samantalang kapatid ni Christine si Joseph ay nasa ospital upang maging handa sa nalalapit na operasyon nito. Si Thunder ang sumagot sa lahat. Tinuturing niya na rin kasing nakababatang kapatid si Joseph at ganoon rin naman si Joseph sa kanya. Alam mo, Bax, ang swerte mo kay Thunder. Pogi na, mayaman pa, at mahal na mahal ka at ang mga anak nyo. Akala ko talaga tatanda kang dalaga dahil dyan sa katsusihan mo. Mukhang ako yata ang nalalanta. Kailan kayang sa akin? Pabirong komento ni Ara. Napahagikik tuloy si Christine.
Darating din yan sa tamang panahon. Ginagago mo ba ako? Kailan pa ba yung tamang panahon at malapit ang malaga sa mga petals ko? Nakangusong sambit ni Ara. Niyakap ni Christine ng kaibigan at binulungan. Huwag kang uuwi ng maaga ngayon. Mamayang gabi darating yung mga kaibigan ni Thunder. Balita ko, mayroon pa siyang mga kaibigan na single. Kaya ihanda mo yung petals mo dyan. Nag-apira magkaibigan. Bet ko yan, be. Si Ara na ngayon ay nakangisi, pero agad itong sumimangot na makitang nakapulupot na si Thunder agad sa kaibigan niyang si Christine. Mahal. Malambing na tawag ni Thunder sa kanya. Pumulupot agad ang kamay nito sa bewang ni Christine. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Ngumisi si Thunder. Alam mo ba kung ano ang hiniling ng kambal? Kumunot ang noo ni Christine. Ano? Baby sister. Hindi may tago ang pilyong ngisi ni Thunder. Kulang nga lang ay mapunit na ang labi nito sa laban ng ngisi. Bago pa makahuma si Christine ay may violent reaction agad ang kaibigan niya. Tumikim si Ara kaya napalingon ang magnobyo. Alam nyo? Nakakasakit kayo, ano? Wala kayong respeto sa single. Hiyang-hiya naman ako. Shoo! Tinulak nito si Thunder palayo. Ipahiram mo muna sa akin ang kaibigan ko. Mamaya mo na lamutakin, Thunder. Minsan na nga lang kami magkasama, nakikiepal ka pa. Humalakak si Thunder. Saka hinalikan sa pisngin si Christine na umani ng mura mula kay Ara. Mamaya, akin ka kaya lubusin mo na ang kaligayahan mo ngayon. Pilyong banta ni Thunder, saka umalis at nagtungo sa mga bata. Naging matagumpay ang kaarawan ng kambal. Bagsak na bagsak ang mga bata matapos ang party. Kaya inakyat na nila sa taas ang mga ito. Nagsiuwian na rin ang mga batang bisita. Ang natitira na lang ay ang kaibigan ni Thunder at si Ara na nakikisalamuha sa grupo. Matapos humingi ng paumanhin ng mga kaibigan ni Thunder ay agad na gumaan ang loob ni Christine sa mga ito. Nang maihiga ang kambal ay napangiti si Christine at masuyong hinalikan sa noo ang mga bata. Mahal na mahal ko kayo. Mahinang sambit pa nito. Kung dati ay nababasa niya lang sa mga pocketbooks ang mga love story at kung paano magmahal ang isang lalaki, ngayon ay nararanasan niya na mula sa katauhan ni Thunder. Araw-araw nitong pinaparamdam sa kanya na maganda siya at mahal na mahal siya nito. Ngumiti si Thunder. Pwes ako, mahihilingin pa ako. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Christine sa kasintahan. Kasi mag-iilang linggo na tayong nasa isang bahay. At gusto kong gawin nating formal ang mga bagay. Kasi alam kong deserve mo lahat. Gusto ko makita kang nakasuot ng traha de boda at nakangiting naglalakad papalapit sa altar. I want you to be my only woman, my only wife. Kaya utang na loob. Kasalan mo ko. Sambit ni Thunder, saka inilabas ang kahitang kulay pula at iniluwa roon ang isang magandang singsing na kailanman ay hindi aakalain ni Christine na maisusuot niya. Napaiyak si Christine sa tuwa. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit ang kanyang labi ay nakangiti. Oo, papakasalan kita, Thunder. Bulalas niya at marahang isinuot ni Thunder ang singsing sa daliri ni Christine. Mahal na mahal kita, Christine. At nagtagpo ang kanilang mga labi at ang kanilang mga puso. Tunay ngang masayang magmahal at umibig. Magbubukas na naman ang bagong yugto ng kanilang kuwento. Isang taon ang lumipas. Maingay at magulo sa bahay ni na Christine. Ang kambal ay hindi mapakali. Nakapalibot sa bunso nilang kapatid. Oo, matapos mag-propose ni Thunder ay kinasal sila agad. At nabuntis agad si Christine, kaya nga tuwang-tuwa ang kambal nang malamang magkakaroon na sila ng bagong kapatid. At tuwang-tuwa din si Thunder. At sa buong durasyon ng pagbubuntis niya ay hands-on talaga ito. Lahat ng kapritsyohan niya ay sinusunod nito. Kahit na minsan ay tagilid ang mga trip ni Christine. Noong buntis si Christine ay iniiyakan niya ang pagmamasa ng semento. Kaya agad na nagpasemento si Thunder
kahit na wala naman talaga siyang dapat ipasemento. Pero tuwang-tuwa ito nang makitang tuwang-tuwa si Christine sa mga nagsesemento. "Mama!" Tawag ni Sky na nakabusangot. "Bakit?" Malumanay niyang tanong sa anak. "Mama, sa susunod lalaki naman." Nakangising sambit ni Sky na ikinailing ni Christine. "Diyos ko anak, kakapanganak ko lang sa kapatid niyo. Humihingi na naman kayo ng isa pang kapatid? Buti sana ang tatay niyo ang magbubuntis at naghihirap. Ako naman." Napairap na sambit ni Christine. "Kami naman ang mag-aalaga, ma." Singit ni Cloud na nilalaro ang 3 buwan na si Araya Amitis, ang nag-iisang babae nila. Ang kambal ay mas lalong naging mature na magkaroon ng kapatid. At kahit na noong nagbubuntis si Christine ay alagang-alaga siya ng mga anak. Sila ang pumapalit sa kaistriktuhan kapag wala ang ama nila. Pero kahit ganoon ay hinihikayat pa rin ng kambal na enjoyin ang pagiging bata. Natatakot si Christine para sa mga anak. Masyadong matalino ang kambal at masyadong mag-isip ang mga ito para sa edad nila. Natatakot siya na baka makalimutan na ng mga ito ang pagiging bata, kaya tuwing linggo ay pinaglalaro nila ang mga ito kasama ng mga batang kaedad nila. Para sa ganun ay ma-adapt nila ang pagiging bata ng mga ito. "Hey, huwag niyong stressin ng nanay niyo. Baka sa labas na naman ako patulugin yan eh." Natatawang saway ni Thunder. Ngumisi na lang si Christine. Kahit na minsan naiinis siya kay Thunder ay mahal na mahal niya pa rin naman ito. Kagaya ng pangako nitong kasal, sila ay pinaramdam talaga nito na mahal siya nito. Para siyang prinsesa sa tuwing uuwi ito mula sa trabaho. Imbis na magpahinga ay inaasikaso sila ni Thunder. Sinisigurado nitong nakakapagpahinga siya. Mas lalo niya tuloy minahal ito. Araw-araw pinaparamdam at pinapaalala ni Thunder na mahal siya at deserve niya ang lahat ng pagmamahal. Kahit na noong pinaparamdam ni Christine ay pangit siya ay pinapaalala pa rin ni Thunder na maganda siya at kamahal-mahal. Kaya minsan ay napapaisip si Christine. Ano kaya ang ginawa niya noong past life niya para magkaroon ng isang Thunder sa buhay niya ngayon? Sabi ni Papa, "Ma, magkakaroon pa raw kami ng 6 na kapatid." Nakangising pangaasar ni Sky. Nanlaki ang mata ni Thunder sa gulat. Tiningnan siya agad nito. "Wala akong sinasabing ganyan Sky Kapag ako sa labas matutulog, sa labas ka rin talaga matutulog." "Bleh!" Ani ni Sky at dumila pa. Si Cloud naman ay hindi maalis ang mata sa nakababatang kapatid nito. Kahit naman si Christine ay hindi maalis ang tingin sa nag-iisang babaeng anak. Si Araya ay hulog ng langit para sa kanila. Pinaghalong Thunder at Christine ng bata. Mamula-mula ang namimintog nitong pisngi, kaya minsan ay pinanggigigilan nila ito. Ngayong araw ay napagpasyahan nilang mag-anak na mag-beach kasama si Ara na best friend ni Christine at si Joseph na nakababatang kapatid ni Christine. Maging mga kaibigan ni Thunder ay sumama na rin. Hindi nga nagkamali si Christine. Nabingwit ni Ara ang isa sa kaibigan ni Thunder na si Christoph. Nagulat na lang siya nang malamang buntis ang kaibigan niya at mag-6 na buwan na. Nagkakasiyahan silang lahat habang si Christine ay pinagmamasdan ng mga anak na nagtatampisaw sa dagat. Habang karga-karga naman niya ang magandang bunso nila. Nagrambulan ng kambal at nag-agawa ng bola. Hinayaan niya ang mga ito. Namiss niya rin na makita ang kambal na nagtatalo. Kung hindi abala mga ito sa lessons ay nakikipaglaro kay Araya. Nakala naman nila ay naiintindihan sila nito. "Ang pangit mo talaga, Cloud!" Gigil na tura ni Sky. "Kung pangit ako, mas pangit ka. Kambal tayo Banat naman ni Cloud pabalik. Napaigtad si Christine nang maramdamang may dumpi sa pisngi niya. Walang iba kundi ang makulit niyang asawa. Hinalikan siya nito sa pisngi, ganun rin ang ginawa nito sa anak nilang si Araya. "Nagtatalo na naman kayo. Di ba sabi ko walang magtatalo sa harap ni baby?" Pangaral naman ni Thunder sa mga anak. Nagturuan pa ang kambal kung sino ang nauna. "Nagtatalo kayo kung sino ang pangit magkamukha naman kayo." Umalakhak si Christine. "Baka nakakalimutan mo, mahal. Nasa iyo sila nagmana.
Mula sa makapal mong kilay hanggang sa talampakan, sa'yo yun. Ngumuwi si Thunder. Naku, kung hindi lang talaga kita mahal. Tinaasan ni Christine ang kilay ng asawa. Ano? Kumindat si Thunder. Wala. Ang sabi ko, napakaganda ng asawa ko. At pinaulanan siya ni Thunder ng halik, habang si Arya naman ay humagikhik sa pinagagawa ng ama niya. Ew! Sabay-sabay na sambit ng kambal kaya napahinto si Thunder sa pagpugpog ng halik sa kanya. Anong sabi niyo? Napangasal na tanong ni Thunder. Umanda kayo sa akin. Saka hinabol nito ang kambal, pero bago pa ito makalayo ay huminto muna si Thunder at nilingon si Christine. Mahal kita. Sigaw pa nito sa kamuling hinabol ang kambal. Halos maluha si Christine. Natagpuan na niya ang kapayapaang matagal na niyang hinihintay. Iyon ay ang sa mga bisig ng kanyang asawa. Mula sa malungkot na takbo ng buhay niya, na ngayon ay nahanap na niyang kapayapaan at pagmamahal. Wala nang iba pang mahihiling si Christine sa Diyos. 'Cause now, she finally found her fairy tale. At yun na po nagtatapos ang ating kwento. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!